Mga ka-express, ibang klase ang hamon ngayon sa Gilas, Pilipinas. Pagkatapos ng masakit pero matapang na double overtime loss kontra New Zealand, susunod naman ang mas mabigat na bundok, Australia Boomers sa Perth. At dito mas lalong uminit ang kwento dahil lalaban ang Gilas ng walang Justin Brownlee, walang Kai Sotto at wala ring Scotty Thompson. Ibig sabihin, all Filipino core ang haharap sa isa sa pinakamalakas, pinakamalalim at pinakadisiplinadong national team sa Asia Pacific. Pero ito rin ang dahilan kung bakit nakakagulat ang laban na ito. Dahil kung may chance ang Gilas na guluhin ang Australia, hindi ito manggagaling sa isang superstar rescue. Hindi ito manggagaling sa Brownlee Magic. Hindi ito manggagaling sa 7'3" rim protection ni Kai. Mangyayari lang ito kung magiging buo ang laro ng local core. Mula kay Dwight Ramos, Kevin Kimbao, Juan Gomez Deliano, RJ Abarientos, Chris Newsom, Carl Tamayo, AJ Edu, Junmar Fajardo, Mike Phillips, Troy Rosario, and Justin Baltazar. Ang game plan, hindi pwedeng sabayan ng Australia sa pure talent at lalim. Kailangan silang talunin sa disiplina, pace control, rebounding effort, and defensive toughness. Kailangang pabagalin ang transition ng Boomers. Kailangang bawasan ang turnovers. Kailangang kontrolin ang third quarter. Dahil doon bumigay ang Gilas sa unang laban. At higit sa lahat, kailangan gawing physical pero smart ang laro. Walang unnecessary fouls, walang panic shots, so walang mahabang scoring drought. At kung gusto manalo ng Gilas, kailangan nilang gawing collective war ito. Hindi isang bayani, hindi isang scorer. Buong Pilipinas ang kailangang lumaban sa bawat possession. Ka-express, ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Paano mananalo ang Gilas Pilipinas laban sa Australia kung wala si Justin Brownlee at wala si Kai Sotto? Sa papel, napakalaki ng problema. Si Brownlee ang naturalized scorer, closer, playmaker, and emotional anchor ng Gilas. Si Kai naman sana ang pinakamahabang rim protector, rebounder, and vertical threat. Kapag nawala silang dalawa, nawala agad ang dalawang pinaka-importanteng safety net ng Pilipinas. Isang player na pwedeng gumawa ng puntas kapag sira ang play at isang big man na pwedeng magbago ng shot selection ng kalaban sa ilalim. Pero dito rin pumapasok ang pinaka-importanteng point. Kung walang Brownlee at Kai, mas lalong kailangan maging tunay na team ang Gilas. Hindi pwedeng umasa sa one-on-one. Hindi pwedeng maghintay ng miracle shot. Hindi pwedeng sabayan ang Australia sa open court ng walang plano. Ang Boomers ay malalim, malalaki, mabilis magpasahan, matibay sa depensa, at sanay sa physical international basketball. Kapag binigyan mo sila ng turnovers, tatakbo sila. Kapag nag-collapse ka ng sobra sa paint, paparusahan ka nila sa kick-out threes. Kapag mahina ang box out, kukuha sila ng second chance points. At kapag nakakita sila ng takot, pabilis nilang palalakihin ang lamang. Kaya ang unang susi ng Gilas ay pace control. Hindi ibig sabihin nito na mabagal sila buong laro. Ang ibig sabihin, sila ang pipili kung kailan tatakbo at kailang magsiset. Kung may clean rebound and open lane, takbo. Pero kung hindi malinaw ang advantage, kailangan bumalik sa half-court execution. Dito papasok sina RJ Abarientos, Juan Gomez Deliano, Chris Newsom, and Dwight Ramos. Sila ang kailangang magdala ng composure. Hindi pwedeng basta crossover at ira. Kailangan bawat possession may purpose, attack the close-out, find the corner, feed the big, create mismatch, or reset. Pangalawang susi. Kevin Kimbao and Carl Tamayo must become decision makers, not just scorers. Sa modern Gilas system, malaking bagay ang forwards na marunong magbasa ng depensa. Si KQ pwedeng gumawa mula sa high post, hand-off, fake, pass, floater, or kick-out. Si Tamayo pwedeng mag-stretch ng floor at umatake sa slower bigs. Kapag sila ang naging secondary creators, hindi masyadong mabibigatan ang guards. At kapag gumalaw ang bala, mas mahirap basahin ng Australia ang depensa. Pangatlong susi, front court by committee. Dahil wala si Kai, hindi pwedeng isang tao lang ang sasalo sa laki ng Australia. Junmar Fajardo can punish inside, pero kailangang protektahan siya sa defensive end. AJ Edu gives mobility, length, and rim protection. Mike Phillips brings energy, rebounding, and physicality. Justin Baltazar and Troy Rosario can give size, spacing, and extra fouls. Ibig sabihin, hindi kailangan maglaro ng perfect ang bawat isa, pero kailangan nilang magbigay ng specific role. Rebound, defend, screen, run, and finish. At ito ang pinaka-critical. Gilas must survive the third quarter. Sa unang laban kontra Australia, doon lumayo ang Boomers. Kapag lumabas ang Gilas sa halftime na flat, tapos na agad ang laban. Kaya dapat ang mindset, first 5 minutes of the third quarter, parang championship possession. Walang soft turnover, walang forced three, walang defensive miscommunication. Dahil laban sa Australia,
Isang 8-0 run, pwede maging 18-2 run bago ka pa makahinga. Ka-Express, all Filipino Gilas can't win by copying Australia. They must win by being sharper, hungrier, and more connected. Kung magiging collective ang effort, kung magiging matalino ang shot selection, kung magiging disciplined ang depensa, at kung hindi sila matatakot sa physicality, may paraan para lumaban. Mahirap? Oo. Pero imposible? Hindi. Ka-Express, kung gusto talagang manalo ng all Filipino Gilas laban sa Australia, kailangan nilang tanggapin ang isang realidad. Hindi nila pwedeng talunin ang Boomers sa paraan na gusto ng Australia. Kapag naging takbuhan lang ito, lamang ang Boomers. Kapag naging palakasan lang ang katawan, lamang ang Boomers. Kapag naging balitan lang ng 3 points and transition attacks, mas delikado rin para sa Pilipinas. Kaya ang unang mission ng Gilas ay hindi agad gumawa ng miracle. Ang unang mission ay kontrolin ang laro. At ang ibig sabihin ng control ay simple pero mahirap gawin. Bawasan ang turnovers, tapusin ang defensive possessions with rebounds, at huwag hayaang magkaroon ng sunod-sunod na easy baskets ang Australia. Dahil laban sa Boomers, hindi lang points ang kalaban, momentum ang kalaban. Kapag nagkamali ka ng pasa, lay up agad. Kapag hindi ka nakapag-box up, second chance 3 agad. Kapag nag-rush ka ng tira, transition dunk or corner triple ang kapalit. Kaya bawat possession ng Gilas kailangang parang mahalagang possession sa fourth quarter. At dito papasok ang role ni Dwight Ramos. Hindi kailangan ni Dwight laging maging top scorer, pero kailangan niya maging pinaka-stable na player sa court. Siya ang dapat magbigay ng calmness kapag nagiging magulo ang pressure. Kapag umaakyat ang depensa ng Australia, kailangan niyang magbasa. Kailan umatake, kailan magpapasa, kailan magpapabagal, at kailan kukuha ng foul. Si Chris Newsome naman ang isa sa pinaka-importanteng defensive pieces. Kailangan niya ng physicality sa perimeter. Kailangan niya habulin ang shooters at kailangan niyang tulungan ang guards na hindi malunod sa pressure. Pero ang malaking X-factor dito ay sina Juan Gomez del Llano, RJ Abarientos, Kevin Cambao, and Carl Tamayo. Sa double overtime loss kontra New Zealand, nakita na may scoring punch ang Gilas kahit walang Brownlee. Ibig sabihin, may local creation, may tapang, may players na kayang tumira sa big moments. Pero laban sa Australia, hindi sapat ang tapang lang. Kailangan maging mas matalino ang shot diet. Hindi pwedeng force threes early in the clock. Hindi pwedeng puro isolation. Kailangan may drive and kick, may extra pass, may weak side movement, at may attack sa close-out. Si KQ ang pwede maging utak sa forward spot. Kapag hinawakan niya ang bola sa elbow or high post, pwedeng gumalaw ang buong Gilas sa paligid niya. Hand off kay Dwight, backdoor cut kay Newsome, kick out kay RJ, quick swing kay Tamayo. Kapag gumana ito, mapipilitang gumalaw ang depensa ng Australia. At kapag gumalaw ang depensa, doon nagbubukas ang maliit na window na kailangan ng Pilipinas. Sa ilalim naman, hindi pwedeng si Junmar Fajardo lang ang sasalo sa laban. Oo, kailangan ni Junmar ng touches, lalo na kapag may mismatch. Pero kailangan siyang tulungan ni na AJ Edu, Mike Phillips, Justin Baltazar, Troy Rosario, and Carl Tamayo.